Update sa EDSA busway apprehensions at anti-colorum operations ating tatalakayin kasama si Jonathan Gesmundo, Executive Assistant to the Secretary ng Department of Transportation. Sir Jonathan, magandang tanghali po. Sir Jonathan, nakamute po ata sila. Oh, okay. All right, yes. Good morning ulit. Yes. Magandang tanghali po. Nakapag-lunch na po ba kayo? Hindi pa. Pare-pareho tayo. Well, siguro po dahil sobra pa rin ang inyong, ito pa rin po ba, pagbabantay sa EDSA busway sa ngayon at hindi na matapos-tapos, ilang apprehensions na po ba on average ang inyong nahuhuli sa araw-araw? Naku, sana naman kumonte o lumaki? Napabawasan naman, marami lang talagang pasaway eh. So, hindi kami titigil at kanina umaga nga, marami na rin umaga pa lang yun, from 5:30 I think to about 7 a.m. ay marami na rin pero maraming enforcers pa rin na hindi tumitigil. We are not surprised na maraming makulit, maraming feeling entitled na driver na pinipilit. Iniisip nila siguro walang mga enforcers for the day or for that hour. Why are we doing this? Ini-enforce namin yung rules ng busway para mapanatili natin ang busway to be the most efficient road transport sa ngayon. Dahil sa paniniwalang maganda ang naidudulot nitong busway project, we are replicating this sa Cebu. Ongoing ang construction sa Mega Cebu ng sariling busway. At doon naman sa Davao, nakapirmahan na ng mga kontrata, the funding sources, gagawin ang isang mas malawak na busway system sa Davao. Mas maganda pa dito sa EDSA busway. Gagamit ng mga electric buses. Kulang-kulang na 100 electric buses ang i-deploy sa pag nabuo na yung counterpart busway diyan sa Davao. Malawak ang Davao at yung ko abot yata ng 100 kilometers yung criss-crossing roads sa Davao. Ganyan din ang concept, dedicated para sa mga public transport. Hindi lang buses, pati yung mga modern jeeps gagamit dyan sa Davao. Anyway, back dito sa EDSA busway, may mga nagtatanong, ano nga raw ba ang nangyayari dyan sa mga nahuhuli namin? Again, hindi kami magsasawa doon sa pag-enforce ng mga regulations dyan sa busway. So either bibigyan ka ng ticket and you will be penalized at 5,000 pesos for first offense, o kaya ay pagka makulit at sinubukan mong buhan, may show cause order na i-issue ang LTO kung ikaw ba ay dapat pang magkaroon ng driver's license. Alam mo, doon sa tanong mo niya ay karamihan ng mga nahuhuli dyan ay mga motorsiklo. Because ang mga motorsiklo, kaya nilang magpasok at labas ng busway. Kaya lang, hindi siguro nila alam na may mga camera ang mga enforcers at ginagamit na ang mga CCTV ng MMDA. Kaya kahit i-contest nyo yan ay may ebidensya na gumamit kayo ng busway. Kaya mai-issuehan kayo ng ticket. At kung ano pa rin na hindi tama ang pagkakahuli sa inyo, ay merong paraan kung gusto nyo magreklamo. Sa LTO ay meron tinatawag na Traffic Adjudication Service. Diyan kayo pupunta if you feel na hindi tama ang pagkakahuli sa inyo. Yun. Sir Jonathan, nabanggit nyo kanina po na bumaba na ang bilang po ng mga violators po natin. Maaari po ba namin malaman gaano na po ba kababa ang bilang ng mga violators ng EDSA busway mula sa inyong monitoring?
Hindi ko hawak ngayon na Yusek yung mga numbers nila no. Pero I think the last 3 months ay significant na rin. Ngayong July from 269 ang mga ticket na na-issue na. But that is just for 1 month, we have 9, this is for just 1 month, 9 government-owned vehicles and ambulances. So I think these numbers are lower than the previous months. Pero yun nga, sa palagay namin ay na bigyan naman namin ng magandang leksyon yung mga nahuhuli na at nagbabalak na umulit. Masakit-sakit din naman yung susunod na penalty sa inyo, 10,000 na yung masakit na yun. So patuloy kaming hoping na bababa pa yung mga numbers. We do not expect na mawawalan ng mga violators ang EDSA busway. Talagang alala lang talaga kung may mga nakikinig ngayon nag-iisip ay sama-sama ho tayong mag-isip ng ibang dadaanan. Kung kayo'y nagmamadali, plan your trips in advance. Huwag na ho nating subukang makaisa sa paggamit ng EDSA busway dahil ito ang isa sa una ng mga proyekto ng DOTR na magkaroon ng mga sistema sa traffic na tangkilikin ng mga vehicle owners ng public transport. Iwanan niyo na po ang inyong mga sasakyan. Gumamit ho kayo ng public buses na dadaan dyan sa EDSA busway. Nang sa gayon ay makatulong tayong humaan traffic, lalo na dyan sa EDSA. Okay. Sir Jonathan, ito pa nga, pagsapit naman daw po ng madaling araw kung saan napakaluwag ng traffic, may ilang mga reports pa din na may mga motoristang dumadaan sa EDSA carousel dahil wala raw masyadong nanghuhuli. Paano po natin ito binabantayan at sosolusyonan? Yes, we will, it's good. Yung ganyang mga comments, we most welcome. Merong nagbababad daw pagka mga madaling araw sa mga istasyon, etc. We welcome those comments. Ngayon, ang paraan namin to address that is, kasasabi ko nga, merong mga CCTVs ang MMDA. So, mamomonitor namin. Bigyan nyo kami na titingnan namin sa ganitong oras, sa ganitong istasyon, merong nagbabad na bus, o kaya ay merong mga pumasok sa busway ng mga private vehicles. Diyan namin matutuntun sa mga CCTV cameras ng MMDA para malaman kung anong sasakyan yan through kanilang mga plaka para ma-issuehan ng show cause order. So paratingin nyo ang inyong mga obserbasyon sa DOTR para mabigyan namin ng hanapin namin yung mga nagva-violate na yan dyan sa mga disoras ng gabi, madaling araw. Sir Jonathan, pwede po ba kami humingi na rin po ng update sa inyong anti-colorum operations? Gaano po ba kalaki ang bilang ng apprehensions ninyo dito sa araw-araw? Again, Yusek, hindi ko hawak yung numbers, the reports. Ang pwede kong ma-report sa inyo is ang anti-colorum campaign namin. This is with big help sa MMDA. Dito sa Metro Manila. But SAIC has started to go to other parts of the country para sa anti-colorum. In fact ay nagtatap na kami, nagpo-form na kami ng mga ilang teams sa major cities, hindi lang Cebu and Davao, nagpo-form kami ng teams, SAIC teams, para turuan nga sila saan ba dyan merong mga grupo na alam nyo mga colorum. So mag-uumpisa na yung mga anti-colorum campaigns in other parts of the country, and we hope na palawakin pa namin itong kampanya na to. Nakita na ng mga registered or yung mga hindi colorum, yung mga samahan ng mga public transport
nakita na nila, natuwa sila dito sa kampanya ng anti-colorum. Kung matatandaan ninyo, ang mga legal na mga transport groups ay sinasabing ang mga colorum eats to 30% ng kanilang kita. Nababawasan sila ng 30% ng kita nila. May epekto na raw po. So, hindi na ganun kalaki ang nawawala. Dumadagdag na sa kanilang kita itong mga registered transport groups na to. Kaya maganda ang nagiging epekto ng anti-colorum nitong SAIC. Okay, gaano na po ba kalaki ngayon yung penalty na naipapataw ninyo sa mga colorum na sasakyan? Naku, iba-iba yan na Ninya. Ay, sorry, hindi ko maibigay ang mga penalties. Iba-iba kasi merong colorum na jeepney, may colorum na van, so may colorum na bus. Ganun, iba-iba yung rates niyan. Okay. Example, meron po ba kayong pwede maibigay na halimbawa or average? The maximum, isang bus, isang aircon bus, I think is 1 million. Oh, That's wow. the maximum. Maximum, okay. Sir Jonathan, may iba pa po ba kayong mga hakbang para mahinto na ang pagkalat ng mga colorum ng mga sasakyan? Yusek, that is a very good question. At certain times ay pinag-iisipan ko na rin yan kung how to because goal unless compared sa EDSA busway, we do not see the day na mawawala ang violators of EDSA busway. But in the anti-colorum, we look at possibly ma-eliminate the problem of colorum public transport. We try to show yung mga pasahero, wag niyong tangkilikin yan. That is one approach. At we try to make it pahihirapan namin ang mga organized in Tagalog, sindikato ng mga colorum. We will try to make it pahihirapan namin ang kanilang operasyon. At number 3 is we encourage na nagkaroon na kami ng kampanya. Kung sa palagay ninyo ang inyong nasakyan ay colorum, tumawag po kayo dito sa ganitong numero o makipag-contact po kayo sa ganito. Meron na rin mga epekto yung ganung kampanya. So there are different approaches kung paano pero yung mga iba siguro hindi ko na muna baka malaman ng colorum ganun pala ang gagawin namin kaya iiwas sila. So hindi ko na ibibigay pa yung mga ibang mga strategies ng SAIC. Pero again, this is not just limited sa NCR. Marami na kaming pinupuntahang mga ibang lugar at hopefully ay in the next weeks and months ay makita namin ang epekto ng kampanya ng anti-colorum. Okay, good luck po at maraming salamat sa inyong oras, Jonathan Gesmundo, Executive Assistant to the Secretary ng Department of Transportation. Maraming salamat niya and Yusek.